So what's up sa inyo mga kawerpa? Bibigyan ko lang kayo ng kaunting tips kung anong pwede nyong gawin. For example, nawalan kayo ng kuryente. And pagtingin nyo sa labas, yung mga kapitbahay nyo meron. Tapos, kayo wala. So ang gagawin nyo po, titignan nyo yung panel board nyo. Kung hindi po ganito yung panel board nyo, fuse ang tingnan nyo. Kung fuse po, medyo nakakatakot yun sa part ng mga hindi electrical person. So ganito naman po yung panel board nyo. Titingnan nyo lang po dito, mga kawerpa. Kung pag nakatrip po yan, mga kawerpa, nasa gitna po yan, nandito dapat yan. Hindi po nakababa. Ito po kasi naka-off yan. So, hindi po yan. Pag nakatrip po, dapat ito. Dapat nasa bandang gitna yan. So, pag may nakita po kayong ganun, i-off nyo po, ibababa nyo siya. Parang katulad nito. Mga kawerpa. Pero, wag nyo pong i-off. Bakit po? Kasi po, pag nag-trip po ang isang circuit breaker, ibig sabihin po niyan, meron pong problema ang na-detect yung breaker natin. So pag in-on po natin yan and yung fault or yung problema na hindi pa natatanggal, nandun pa, maaari pong sumabog yan dahil pinipilit po natin i-on yung breaker na meron pa ng problema. Wag po natin gagawin yon. Pero, for example po, meron kayong ginagawa bago kayo nawalan ng kuryente. For example po, nagsaksa kayo, tapos parang pagsaksak nyo, biglang nawalan ng kuryente. Ibig sabihin po, minsan kasi parang meron lang tayong nagagawa na mga bagay na hindi natin maipaliwanag. Minsan nag-line to ground nung pagsaksak natin, tapos nag-trip. So, kung yung sinaksak natin, tinanggal naman natin, yun siguro pwede nating itry yun. Pero ang pinakamaganda pong gawin natin, kung hindi naman natin kailangan pa yung power or kung hindi naman emergency, tawag po tayong electrician para mapacheck po natin. Lalong-lalo na po kung hindi talaga natin alam kung bakit nag-trip at bigla na lang nag-trip. Ibig sabihin po niyan may malalim po yan na dahilan. Either meron po tayong sabit na wire or meron po tayong load. For example, yung mga aircon natin, yung mga ref. Baka meron pong mga line to line to ground na mga fault. So, para po safe tayo at hindi tayo makuryente or hindi tayo masabugan, yun po yung gawin natin. Pero kung matagalan po, na sabihin wala tayong matawagan na electrician, worst case scenario, ang gawin nyo na lang po, i-isolate nyo na lang po lahat ng mga appliances natin. Pag uhugutin po natin yun, then yung nag-trip po, i-off lang po natin yun, tapos i-on po natin yung mga ibang breaker na hindi naman affected dun sa nag-trip. Tapos saka po natin isaksak yung mga appliances or yung mga gamit natin na hindi naman affected nung nag-trip na circuit breaker. Nang sa gayon po, at least may magamit pa rin po tayong mga kuryente doon sa iba nating mga appliances or yung mga gamit. So yun lang. Sana naintindihan nyo. Kung malabo po, comment lang po kayo. Bye!